Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Mano at sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga ka-camping. So may gusto lang po ako na i-share sa inyo at atin po itong pag-usapan ho mga ka-action. So kanina nga ho, nagkaroon nga po ng hearing sa Senado na kung saan ito si Amy Marcos ang nagpahiring regarding nga po sa aresto kay dating Pangulong Duterte noong March 11. So ang tanong nga ho natin, ano pa ba ang ito ba ang pagpapahiring nila? May ano ba ito na pwede ba nila maibalik si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas? Yan po ang tanong natin, kung ano po ba ang naging purpose sa pagpapahiring ni Senator Amy Marcos mga ka-action, no? So hintayin po natin kung ano po ba talaga ang kasi dapat talaga magkaroon ng trial na ang impeachment dito kay Vice President Sara Duterte. Sana magkaroon na po ng trial dyan sa Senado. Pero hindi po natin yan maano si Amy. Ang ating kakalampagin dyan si Senate Vice President Escudero ho mga ka-action, no? So anyway, dito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may lumabas po na survey, no, ang SWS survey ho mga ka-action regarding nga po dito sa katanungan nila. So ito po, basahin po muna natin mga ka-action, okay? Ayon dito sa post ng Philippine Star, credit po sa video sa ano nyo, ayan. Ang tanong kasi dito ho mga ka-action, dapat bang panagutin si Duterte sa war on drugs? Question mark. Most Filipinos believe that former President Rodrigo Duterte should be held accountable for his bloody war on drugs based on a social weather station SWS survey. The commission poll show that 51% of respondents agreed to Duterte should be held accountable for drugs war killings. Only 25% ang nag-disagree mga ka-action, mga kakamping, while 14% were undecided. So ibig sabihin 14% ang hindi pa ang undecided. Okay? The face-to-face survey was conducted from February 15 to 19, 2025 before Duterte arrest and turn over to the ICC for alleged crime against humanity. Okay? Ayan po ha. 51% ng mga Filipinos is agree. 'Di ba? Alam naman po natin, nasabi nga natin, mas marami po ang kakampi ng may gusto makamit ang hustisya. 'Di ba? Dahil ang atin laban in general, pangkalahatan po, hindi lang sa isang persona. Dahil nakinig po tayo sa mga investigasyon doon sa Quadcom, 'di ba? Itong survey na to ha, before pa, bago pa arestuhin si dating Pangulong Duterte. Ngayon, ito nga po, abangan natin ang mga susunod na survey, lalong-lalo na po sa mga ratings, no? Kung tataas ba ang ratings ni Mr. President Bongbong Marcos matapos nga po itong pangyayari kay dating Pangulong Duterte na napunta na siya sa dahig, no? Kasi nga po ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte ay ang sinisisi nga po si Mr. President Bongbong Marcos. Sabi nga po natin, bakit nyo po isisi ito kay Mr. President Bongbong Marcos? Noon pa nga po ito nakafile sa ni dating Pangulong Duterte, no? So, ang kay Mr. President lang naman ginawa is nakipagtulungan sa Interpol dahil ano po tayo ng Interpol, 'di ba? Alam naman po natin kanina na si
Amy Marcos is grabe po talaga ang paghahanap ng ano na siguro makaano lang siya, no? Hindi ko alam kung ano ba ito si Amy Marcos, nagpapapansin. Oh. 'Di ba? Pero wala po tayong magagawa kung bahala sila diyan kung mag-araw-araw ng kahihiring diyan regarding sa mga ganyan. 'Di ba? Pero dapat ang importante sa lahat yung ano po dapat yung trial, no? Kay Vice President diyan sa Senado, 'di ba? Yun sana kasi in general po yun, pangkalahatan po talaga yun mga ka-action, mga kakamping, 'di ba? Oh, anyway, hintayin ho natin, no? Hintayin ho natin ang magiging kung ano ba talaga ang ending sa pagpapahiring ni Senate Amy Marcos dyan. Pero kanina nga po, sa mga live nga po, nagbabasa po tayo ng comment kasi nanood po tayo ng live kanina habang naghihiring sa Senado, no? Ewan ko, marami na talagang ayaw kay Amy. Okay, so yun lang po mga ka-action, mga kakamping, no? Ayan, ang bagong survey po before na arestuhin si dating Pangulong Duterte. Yan po ha, before po yan ha. Okay, maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.